Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, good day to you guys, sa lahat ng mga nandyan ngayon sa ating live, nanonood. Good morning po sa inyo at may kaganapan nangyari kahapon. Kung nalala po ninyo, si Peter Pindon po, matagal na po niyang yung pandarayang ginawa nila kahapon. Alala niyo yon? Kung saan nagtaka ako kasi ang topic ni Peter Pindon is patutunayan niya na ang RCC ay sulpot. Taka ako doon, no? RCC daw sulpot. Nung anuhin ko naman, pinakinggan ko yung kanyang argumento, no? Pinakinggan ko yung kanyang mga argumento. Hindi naman tumugma sa kanyang tema na patutunayan. Hindi tumugma sa kanyang tema. Akala ko pa naman na mapapatunayan niya kasi yung si Fernando Camacho nung nakaraan, hindi naman na napatunayan na na sulpot ang Iglesia Katolika. Yung si Kebong Ibanez Ganiya Mayong Buntag Rojando, hindi naman na napatunayan nung nakaraan si Fernando Camacho kasi matibay naman yung aking batayan na ang Katoliko is original church, the original Christian church. Akala ko kahapon talagang mapapanindigan ni Fernando Camacho yung kanyang tema na kung saan patutunayan niya na ang Katoliko daw sulpot. Nagtaka lang ako, bakit kung Katoliko sulpot, gumamit siya ng strawman fallacy. Yun ang yun ang nagtaka ko kay Peter Pindon, pero hindi niya alam na ang ginagawa niya is matatawag na strawman fallacy. Tingnan natin yung aking dito yung different type of fallacy. Kasi may record ako ang ginamit kahapon ni Peter Pindon is ang tinatawag na strawman fallacy. Ano yung strawman fallacy? Refuting an argument different from the one actually under discussion. Yun ha? Ang ginawa ni Peter Pindon kahapon ay matatawag na strawman fallacy. Refuting an argument. Bakit refuting an argument? Meron kasing argument na pinag-uusapan. Siyempre, dahil kiniklaim namin na kami ang true church, kung saan nagsimula kami sa 1st century, siya naman, para i-refute yung argumentong yon, titindigan niya na ang RCC ay sulpot. Di ba? Titindigan niya na ang RCC ay sulpot para ma-refute niya yung argumento na ang RCC is the true church. Para niya yung ma-refute, tinindigan niya na ito ay sulpot. So, ito yung nangyari kahapon, refuting an argument. Kaso nga lang, different. Bakit different? Kasi instead na patunayan niya na sulpot kami, ang ginawa niya, lumiko siya sa issue sa Sabbath, issue sa kaugalian, practices of the church in the Old Testament. Napunta siya sa Sabbath, sa fiesta, napunta siya sa Ten Commandments, sa pagsunod sa kautusan. Hindi yan patunay para sabihin kami ay sulpot, no? Hindi yan patunay.
He is refuting an argument different from the one actually under discussion. Yon ang strawman, yun ang definition ng strawman fallacy. Refuting an argument different from the one actually under discussion. Tapos, hindi niya alam na ginagawa niya strawman. Kaya ang karugtong dito, while not recognizing or acknowledging the distinction. Hindi niya alam kung anong distinction eh. Magigiba ba ang pagiging true church ng Katoliko dahil Sabbath keeper yung mga Hudyo? No. Hindi magigiba. No? Kasi ang iglesia tinatag ng Panginoong Jesucristo, hindi naman mga Sabbath keeper na 7th day. Hindi sila Sabbath keeper. Sabi dito ni Raymond Alerta, good morning bro JD, watching from Masbate City. Sabi naman ni Evelyn Cruz, Titoy, magandang morning bro Jando. Sabi naman ni Andy Abong, good morning bro JD, nagpa-bless ako ng water at oil. Okay lang ba na walang salt? Yung water, kailangan talaga yun ng salt. Nasa ritual yun eh. Saan ba yung handbook dito? Eto. Kasama sa ritual yun. The blessing of water. So the blessing of water, may nakalagay dito sa page 237, the priest pours salt into the water in the form of a cross saying, may this salt and water be mixed together. May this salt and water be mixed together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, habang nilalagyan mo yung gumagano si Father Darwin. Ano nyo? No, so yun ang ano doon. Yun ang so talagang may kailangan talaga ng salt. Okay, sabi naman dito ni Lidran, si Pendot, bunga rato sa iyang kasina o garbo. Yes, bunga sa iyang kasina o garbo to. Kalain mo, hindi mo marirefute na Catholic Church and True Church by saying na Sabbath keeper ang Israelita, kayo Sunday keeper kayo, hindi kayo ang True Church. Hindi ganun. You are refuting different from the actually under discussion. Ang tawag doon is strawman fallacy. Strawman fallacy, refuting an argument different from the one actually under discussion. Ano bang under discussion namin sa aming debate sana? Patutunayan niya ng RCC sulpot. Paano niya patutunayan yon? Kailangan tindigan niya ang aming origin. Ang Roman Catholic Church was founded in, ilabas niya yon. Hindi ba? Pangalawa, ang Roman Catholic Church was founded by, ilabas niya pangalan ng founder. Talaga mababasa talaga na siya talaga ang founder. Next, ang Roman Catholic Church was established in saang lugar? Saan mababasa? Yun ang paraan para mapatunayan mo na ang RCC sulpot. Pero kung tatakbo ka sa Sabbath, tatakbo ka sa fiesta, tatakbo ka sa Ten Commandments, tatakbo ka sa kaugalian ng mga Israelita at kaugalian ng Katoliko, magkaiba, hindi yun ang batayan na sulpot ang Catholic. Hindi batayan yun. Kala ko pa naman na, kaya ako nag-object kahapon. Pero laking gulat ko, nung ako'y nag-object, sinalanta nila yung objection ko. Ang reason nila, bro, sa programa na ito, rule dito na bawal mag-object during the presentation. Yan, nireview ko yung video. Pinakinggan ko yung pagbabasa ng rules kasi sabi ni Alias, Espiritu daw sa Kamatuuran, na meron lamang silang 10 rules. 10 rules. Pinakinggan ko ang 10 rules na sabi nila. Walang nakalagay doon na bawal mag-object during presentation. Wala doon. Ba't pinasasabi nila na ano daw? Ano tawag dito? Na rule daw yun. At sa halip na sabihin ng moderator na
But Peter, wala yan sa 10 dito, wala yan sa 10 rules na binasa ko kanina. Sa halip sabihin niya, mas sinabi pa ng moderator, alam mo bro, sa programa namin dito, bawal ka mag-object during the presentation. Sinakyan. Sinabi ko kay Peter Pendon, hilutin mo yan. Hinilot ba? Hindi. Hindi niya hinilot. Bagko, sumakay pa siya sa paanong paraan ng pagsakay niya. Sabi niya, hindi naman ako lumabas sa paksa eh. Ang linaw, lumabas sa paksa. Ano ba ang topic? Patutunayan na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Anong sinasabi niya? Yung iglesia doon sa Old Testament, Sabbath keeper yun. Ay, hindi yun ang topic. Hindi natin topic kung Sabbath keeper ba yun o hindi. Yung original doon original. Saan mo nabasa na ang Israelita is the original Christian church? Saan mo nabasa yun? Kasi ang Roman Catholic Church is a Christian church. Christian church. So we are debating about the original Christian church. Pumunta ka sa Old Testament. Saan mo nabasa na ang Israelites is the original Christian church? Kasi pag sinabi mong hindi yung Christian church, tumakbo ka doon, you're out of context. Kasi ang topic RCC. And RCC is a Christian church. Tumakbo ka sa hindi Christian church, that's out of topic. Nasa rule, wag lumabas sa paksa. Siya lumabas na sa paksa. Ako nag-object, tapos bawal mag-object. Wala daw sa rule. Nang nireview ko yung rule, wala naman sa rule. Ang nakalagay sa rule, objection anytime. Pinost ko sa page ko. Sa Jando Alabado, yung pagbasa ng 10 rules sa programa ni alias Espiritu sa Kamatuuran, nang binasa doon, may binanggit siya, objection anytime. Objection anytime. Nang object ako, bawal daw. Pati moderator sumakay pa, bro, bawal yan dito sa programa ko. Ba't hindi mo binasa sa rule? Kaya ako nag-okay sa rule kasi okay siya nang binasa. Kaso, nagtaka lang ako, bakit bawal ang objection? Wala naman sa rule na bawal ang objection. Ano? So, tingin ko, pinaghandaan nila ang pinaghandaan nila na denggoyin ako. Ganyan nakadesperadong mga Sabadista ngayon. No? Ilalagay tayo sa trap. Ako, nakikipagtalakayan ako para ilabas ang totoo. Sila nakikipagtalakayan para ilagay sa trap ang kanilang makakalaban. Nalala ko yung dating talakayan namin ni Edwin Hortaleza na hindi natuloy. Sabi niya, patutunayan ko na ang tiyara ng Santo Papa ay merong Vicarious Filii ayon sa our Sunday, Sunday visitor. Hindi dapat ganun. Dapat sabihin mo about sa referensya na meron talaga. No? Kaya si Wendell, pinatigil yung debate kasi 3 topic sa isang tema. Kalahin mo 3 topic sa isang tema, hahabulin ko yun? Hindi pwede yung ganun. So, kami, nakikipag-debate kami para ilabas ang totoo. Sila naman nakikipag-debate para lang, itrap ang kanilang kalaban. Hindi ganyan ha. Hindi niya may ipagtalakayan. Okay. Sabi na tuloy natin pagbabasan sa mga comment dito. Okay, sabi naman dito ni Jimuel Bungalos, nakaantabay na tabi idol naghiling sa Tabaco City Albay. Okay, so hindi ko hindi ko maintindihan yung words. Manuel Ortiga. Patunay yan kasi nasa Biblia ang totoong words of God. Ano paniniwalaan natin? Yan ang history nyo na gawa-gawa lang ng mga sulpot na pare. Eto.
ang history namin hindi paring sulpot ang gumawa. See, may fallacy na. Ad hominem ang tawag doon. Ano ba yung ad hominem? Basahin natin ano yung ad hominem na? Ad hominem. Attacking the arguer instead of the argument. mga sulpot kasi, puro fallacy. Ano ba yung fallacy? Misleading question, misleading argument, any invalid argument, ang tawag dyan fallacy. Yung fallacy may iba't ibang uri yon. Ano yung ginamit ni Manuel Ortega? Ito yung tinatawag na ad hominem, attacking the arguer instead of the argument. Ang argument namin, ang atakihin ninyo. Tapatan nyo yung argument namin. Huwag yung sabihin yung mali na ang argument kasi mali na yung arguer. Mali. That's ad hominem fallacy. Fallacy. Ano yung fallacy? Misleading argument. Yun ang fallacy. Okay, basahin pa naman natin ito, no? Sabi niya, yung history daw, pare daw gumawa. Hindi pare gumawa ng history. Ano ba naman yan? Kung gumawa man ang pare ng history, inline yun sa mga historians, hindi naman pare. Alam mo, pag gumawa ka ng history na hindi inline sa kanila, pagtitimbangin yan, pag mabigat ang kanilang argument sa argumento mo, hindi ka paniniwalaan. Halimbawa ganito, sasabihin ng mga Seventh-day Adventists na ang Roman Catholic Church was founded by Emperor Constantine. Hanapan mo ng encyclopedia, walang mabasa. Hanapan mo ng world history, walang mabasa. Saan mo binasa yung sinasabi mo na founded by Emperor Constantino? Wala. Bakit? Attacking the argument. Mas nauna pa na naging membro sa Iglesia Katolika ang nanay ni Constantino na si Santa Helena. Kung si Constantino ang nagtatag, paano nangyari? Mas nauna pang umanib ang nanay niya sa iglesia na siya pala ang nagtatag. Member na ang nanay ni Emperador Constantino sa Iglesia Katolika, hindi pa membro si Constantino. Kailan siya nagpamembro? Nung nasa deathbed na siya. Naghihingalo na. Doon pa umanib si Emperador Constantino nung siya ay naghihingalo na. Kung siya talaga ang nagtatag, dapat sana umanib ang nanay niya, patay na si Constantino o naghihingalo na. Kaso, hindi pa pumapasok si Emperador Constantino sa Iglesia Katolika, membro na ang nanay niya. That's the attacking the argument than the arguer. Yung argumento ba? Kaya nga, mula noon, okay ha? Mula noon, nung ako'y Sabadista pa hanggang ngayon, walang mailabas ang mga sulpot na Sabadista saan mababasa si Emperador Constantino ang founder ng Roman Catholic Church. At kung meron siyang mabasa, pagkumparahin natin sa iba. Baka kasi siya, bukod tanging libro lang yan na nagsabi. Kasi kapag Sabadista ang gumawa ng history, naku, baluktot talaga. Tunayan kong baluktot, ha? Okay. Yung sinasabi sa kanilang libro nila na yung kanilang libro, buksan ko dito yung kanilang libro nila na The Great Controversy. Ano sinasabi sa kanilang The Great Controversy? Ito, basahin ko ha. This is against reality. Ito, sabi ganito. Okay? Yan, sabi ganito. As the followers of Christ united with idolaters, the Christian religion became corrupted and the church lost her purity and power. Ito ay history silang gumawa. Ang tawag dito, story. Bakit? This is against Matthew 16:18. Ano bang sinasabi sa Matthew 16:18? And upon this rock, I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Will not conquer it. New Living Translation.
all the powers of hell will not conquer it. Anong sinasabi ng kanilang the great controversy? The Christian religion became corrupted. Ang tanong, sino ang sinungaling? Sino ang sinungaling? Ang SDA ba o si Kristo? Sabi ni Kristo, all the powers of hell, kasama na paganismo doon, all the powers of hell will not conquer it. Ang sabi ng Sabadista, no, the Christian religion became corrupted. Sino paniniwalaan ninyo? Ha? Sinong mas paniniwalaan ninyo? Si Kristo na nagsabing it will not be conquered? O ang Sabadista na nagsasabing it became corrupted and the church lost her purity and power? Kalain mo? Lost her purity and power? Ha? Tapos sasabihin ng Sabadista na sila yun ang sasabi ng totoo. Pag sila ang gumawa ng history, kalokohan yun. It's against reality. Against reality. Tapos magrereklamo kayo, kami ang gagawa. Ang ginagawa namin, in line sa mga noble historian. Ang inyong ginagawa, kalokohan. Akalain mo, the church lost her purity and power? That's a very direct contradiction sa sinabi ni Kristo, all the powers of hell will not conquer it. All the gates of hell shall not prevail against it. Tapos sabihin nyo, the church lost her purity and power? That's foolishness. Ha? Mga Sabadista? That's foolishness. So sasabihin nyo na kayong totoo? May mga sinungaling kayo? Oh, baka sabihin nyo naman na ad hominem yan. Hindi. Kasi I am also attacking the argument. Ang ad hominem, attacking the arguer, not the argument. O, ating basahin ulit kung anong sinasabi sa ad hominem fallacy. Attacking the arguer instead of the argument. Yan ang ad hominem. But I am attacking the argument, including the arguer. Sa kanila, they're attacking the arguer instead of the argument. Oh. Ikaw, Manuel Ortiga, bago ka magpabilib sa akin, siguraduhin mo muna na talagang bibilib ako sa ginagawa mo. Argumento nyo. Di uubra yan. Di uubra, mga sinungaling kayo eh. Alain mo, the church lost her purity and power. Pagkaharap nyo si Kristo, baka mapagalitan pa kayo. Anong lost her purity and power? Nangako ako, the gates of hell shall not prevail against it. Tapos sasabihin mo, lost her purity and power? Kalukuhan kayong mga Sabadista kayo. Oh. Ano, baka may gusto magipagsubukan dyan. Oh, Evangeline Daliva, magandang umaga po sa inyo, Bro Jando, from New Corelia, Davao del Norte po. Oh, New Corelia. Good morning po, Ate Evangeline and Perian Galban. Good morning. Punto por punto, God bless. Okay. So naman tayo ngayon kay wait lang ha. Dino-double check ko lang. Wait. Okay. Hello. Ayan. No? Dino-double check ko lang. So, buksan ko lang ito pag meron ng magipagsubukan. Okay, JB Tel, good morning bro. Bro, tanong ko kasi sabi ni Bro RJ Seno na ang 1 Peter 3:19 hindi daw tan ang purgatorio dahil ang purgatorio daw ay yung unang Korinto 3:15. Totoo ba yun, bro? Okay. Yung sa La Sagrada Biblia, traducida de la Vulgata Latina al Español, unang Pedro 3:19, nakalagay talaga doon, a los tales predico mucho tiempo por boca de Noé, bla 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 bla, por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Bakit? Ang pinuntahan doon ni Kristo, mga pasaway yung panahon ni Noé. Mga pasaway yun. Hindi sila nakinig nung nangangaral si Noé. Kaya sila nandoon, mga pasaway yun.
pinuntahan ni Kristo, pinangaralan para saan? Siyempre para sila maligtas. Saan ba nilalagay yung mga mga may venial sin? Di ba sa purgatorio? Huwag niyo sabihin sa akin sa yun, sa limbus patrum yun. Ang limbus patrum lalagyan niya ng mga banal. Ang limbus patrum lalagyan ng mga banal. Ang nasa unang Pedro 3:19 nakalagay doon, hindi mga banal, mga pasaway sa panahon ni Noe. Hindi naman yun impyerno. Bakit? Pinuntahan pinangaralan Hindi impyerno yun. Hindi rin limbus patrum yun. Ano yun kung hindi purgatorio yun? Oh, yan ha? Sana gamit naman tayo kahit paano, Okay. Bernardo Ibarzabal, magandang umaga bro JD. Live ba ang debate ni Father Darwin ngayon 29? Thanks po. Yes, live po yan. Dalawa kami doon na videographer na pupunta doon sa debate. Ako yung magla-live, sana may internet akong magamit doon na mahaba yung mahaba yung gagawing live kasi Brother Caloy versus Ray Ann Fuentes, tapos Father Darwin versus Archie Aniedes, no? So mahaba yun. Monday night po yan, no? Pero Monday ng tanghali andun na kami para sa gaganaping debate ni Brad Caloy. Okay. So tuloy na tayo sa ating mabasa ng comment. Okay. Sabi ni Coroninas, daming kwentong barbero talaga ang sa mga sulpot na sekta. Angkin-angkin na lang pag may time. Eto yung malaking tanong. Kung kayo ang tunay na iglesia, bakit walang ni isa man sa simbahan ninyo inilibing yung mga apostol? Yan ha? Saan nilibing si Mateo? Saan nilibing si Lucas? Saan nilibing si Juan? Saan nilibing si Matias? Saan nilibing si Pedro? Saan nilibing si Pablo? Saan nilibing si Santiago? Mga apostol, saan sila nakalibing? Kung kayo ang tunay na iglesia gaya ng claim ninyo, bakit walang ni isa mang apostol nakalibing sa chapter ninyo? Tandaan ninyo ang pinaglibingan ng mga apostol hindi sementeryo, hindi public cemetery, kundi sa loob ng simbahan mismo. Sa loob ng simbahan mismo. Hindi siya public cemetery. Ha? Kaya kung talagang kayo ang tunay na, halimbawa ganito, nung namatay si Felix Manalo, sino naglibing sa kanya? Mga nagmamahal niya na membro. Saan siya nilibing? Sa public cemetery? No. Sa lupa na silang nagmamay-ari. Namatay si Eranio Manalo. Sino naglibing sa kanya? Ibang tao, ibang membro? No. Membro niya mismo. Saan siya nilibing? Sa public cemetery? No. Sa lupa kung saan inilibing si Felix Manalo. Si Ellis Oriano, nung namatay, sino naglibing sa kanya? Ibang tao ba? No. Membro pa rin niya. Saan siya nilibing? Sa public cemetery ba? No. Di ganyan. Ang church leader, hindi yan nililibing sa public cemetery. Ang church leader, nililibing yan sa loob ng simbahan mismo. Doon sila inililibing. Sa loob ng simbahan mismo. Kaya kung tunay na ang mga sulpot na nagsasabing sila ang tunay na iglesia, ang true church, bakit walang ni isa mang apostol nakalibing sa simbahan ninyo? Yan ang sagutin ninyo. Bakit? Ni isa wala. Bakit ni isang apostol walang nakalibing sa simbahan ninyo? Yan ang sagutin ninyo. That's an argument ha? An argument yan. Sige. Hayaan ko kayong sumagot dyan. Kung kayo ang tunay na iglesia, bakit sa SDA? Kung ang SDA ang tunay na iglesia, bakit sina Ellen G. White lang, James White ang nakalibing sa inyo at hindi ang mga apostol? Sagutin nyo yan. Mga SDA?
Bakit ang nakalibing sa inyo si Ellen G. White, silang James White lang, silang Joseph Bates, silang Joshua Himes? Pero ni isang apostol wala nakalibing sa inyo. Bakit ganun? O, yan ha. Buti nyo yan. Okay. So tayo kay Larry Rodewat. Walay buutan anang SDA kay ilang pag-ampo kay dili kang Kristo kay Ellen G. White ang founder nila. Ay nako, no? Sabi ni Manuel Ortiga ay hindi para akin to. So ay para kay Kirk Q. Coroninas. So ikipagbangayan siya sa iba. Okay, ayaw ka bala ka bro. Di akin to. Well explained bro Jando, sabi ni Princess Jelay. Oh. Sabi naman ni Rodel Paganapan Sumbeling. Ang mga SDA buutan tanawon pero ang ilang kasing-kasing o gunahuna hugaw pa sa tae sa manok. Bakit? Kunwari lang naman yung SDA banal-banalan eh. Naka-encounter ba kayo ng ng mga SDA evangelist sa Facebook? Tingnan yung mga ugali gaya ni sample ko na lang si Moises Tunyakaw. Anong ugali meron yun? Yung ba ugali ng kabanalan? Yung ginagawa ni Moises Tunyakaw, yun ba ugali ng kabanalan? No. Nag-chat sa akin si Red Darwin. Okay. Okay, Dre. So, nag-chat sa akin si Red Darwin. Ang uban ako nag-i-upload. Ako na lang i-upload. Yan. Okay, so tuloy tayo sa ating butilakay, no? Sabi naman dito ni Tinaha Jovel, naapod sulpot bro nga miingon si Pope Gregory ang founder sa Catholic Church. Makalibog bisan kinsa ray itudlo, naay moingon si Constantine, naay pod moingon nga si Ignatius ay nalang jud. Si Pope Gregory. Kailan naging Pope si Pope Gregory? 531 AD ba yun? Ate i-double check Ate i-double check sa natin kung kailan naging Pope si Pope Gregory. Wait lang ha. Buksan natin yung ating Google. Okay, Chrome. Ano ba to? Ito ba? Ito. So, tingnan natin sa ating Google. Meron tayong Google, meron din tayong AI, Madali sumagot ang AI. Mas pa siya? Mas kapanipaniwala pa kaysa sa argument ng ibang sulpot. Okay, dito tayo sa Google tayo. Tingnan List of popes tayo. Dito tayo sa list of popes. Yan. List of popes tayo. Tingnan natin. Kailan ba naging papa si Pope Gregory? Pope Gregory. Ating i-search. Gregory. Yan. Si Pope Gregory lumabas noong 590 to 604 AD. Ayan. Sabi nila, si Pope Gregory daw ang founder. Ang tanong, unang palpak dyan. Ito ating estimate yung mga palpak ha. Ang unang palpak dyan, saan mababasa na si Pope Gregory ang founder ng Roman Catholic Church? Walang silang masagot dyan. Pangalawang dilema sa kanila. Kung si Pope Gregory ang founder ng Roman Catholic Church, bakit ika-64 lang siya na ika-64 lang siya na Pope kung siya palang founder? Dapat siya ang nangunguna sa unang Pope. Halimbawa, siya ang founder. Kukuha siya, magtatalaga siya ng tao. Yung tatalagahin niya ng tao, yun ang unang Pope. Hindi pwede na siya ang founder, siya pa ang 64th. So doon, pangalawang palpak yun. Pangatlong palpak, 590 AD, nagsimula si Pope Gregory. 590 AD. Kaso noong 382 AD,
merong Pope Damaso, nag-utos kay Saint Jerome, i-compile ang Bible. Kaya lumabas ang Latin Vulgate noong 405 AD. Yun ay utos ni Pope Damaso kay Saint Jerome. Kung totoo, kung tama na si Pope Gregory, ang founder ng Roman Catholic Church, paano nakapaglabas ang Roman Catholic Church ng Latin Vulgate Bible, hindi mo pala naitatatag? Sige nga, utak nga, gamit na tayo utak. Paano maglalabas ang isang iglesia ng Biblia sa panahong hindi pa pala siya naitatatag? Tingnan nyo mga SDA, gumagamit sila ng ang Santos nga Biblia ni Monsignor Manuel Yap. Ginagamit nila yan. Sasabihin nila, ito Katoliko ito na Biblia? Biblia ninyo ni? Ha? Ito ay Biblia ninyo. Sabi nila, hindi ba? Wait lang. Resume. No. Ito ay Biblia ninyo. Sabi nila, di ba? Saan ba ako nawala? Bigla kasing na ano eh. Okay, no? Sasabihin nila si Pope Gregory daw yung founder. Paano nangyari? Before ipinanganak si Pope Gregory sa mundo, meron ng Pope Damaso nag-utos kay Saint Jerome i-compile ang Latin Vulgate. And you know what? Walang sino mang sulpot ang makaka-deny sa existence ng Latin Vulgate. Kasi ang mga Sabadista mismo gumagamit nung ang Santos nga Biblia ni Monsignor Manuel Yap. Sabihin ba nila, Biblia ang Katoliko kaayo ni, naingon diri santuson mo ang Sabado, Biblia ang Katoliko. Alam mo ba Biblia Katoliko yan, kailan mo lumabas ang ang Latin Vulgate? 405 AD. Tapos 590, sasabihin nyo, tinatag ni Pope Gregory, utak naman kung meron kayo. Ha? Utak naman kung meron kayo. Meron ba kayo nun? Kasi kung meron kayo ninyo, hindi nyo sasabihin yun. Pangalawa, Saint Ignatius daw. Sino yun? Saint Ignatius? Saint Ignatius daw. 107 AD. Kung si Saint Ignatius, ang founder ng Roman Catholic Church, bakit siya ika-third Bishop of Antioch? Ano nangyari yun? Kung si Ignatius ang founder, bakit siya third bishop lang? Dapat mas una pa siya sa first bishop of Antioch. Kasi siya ang founder eh. Pangalawa, pang-apat na pala, ang daming dilima ng kanilang argumento, Sabi nila, ang sabi nila, si Bishop Ignatius ang founder ng Roman Catholic Church kasi siya daw ang nagbigay ng pangalan. Siya daw ang nagbigay ng pangalan. He is the first person who used the term Catholic Church. Sabi nila, siya ang founder. Okay, granting without admitting na siya daw ang founder. So, paano niya ngayon dahil siya ang nag-imbento na pangalan, siya na ang founder. Paano yan? Yung saksi ni Jehovah. Ayan saksi ni Jehovah. Tatagyan ni Charles Taze Russell. Pero sino ba ang nagbigay ng pangalang saksi ni Jehovah? Hindi ang founder mismo. 1870, tinatag ang saksi ni Jehovah. They were called Bible students. Ba't lang nagkaroon ng pangalang saksi ni Jehovah noong 1931? Ang nagbigay ng pangalan si Franklin Rutherford, successor ni Charles Taze Russell. Si Franklin Rutherford ang nagbigay ng pangalang saksi ni Jehovah. Ang tanong ngayon, si Franklin Rutherford ba ang founder kasi siya nagbigay ng pangalan? No. Daming palpak, Daming palpak. Ito pa. Si Constantino daw ang founder. Paano mangyari si Constantino? Wala pa pinapanganak si Constantino. Meron ng Bishop Ignatius who first used the term Catholic Church. Palpak talaga, Sobrang palpak nila.
I am not attacking the arguer, I am attacking the argument mismo. Kung idadamay ko yung arguer, nasa akin na yun. Kung idamay ko man yun, hindi ad hominem yun kasi ina-atake ko ang kanyang argument. Ang ad hominem, attacking the arguer instead of the argument. No? Yan ang iba doon. Okay.